Magandang umaga. Pag-usapan natin yung session kahapon, yung debate kahapon sa Senate. No? Nakinig ako sa radyo, 4 na oras. 4 na oras ang nilaan nila para lang doon sa 4 na senador. Hindi mo mawari kung nakakaunawa nung desisyon ng Korte Suprema. No? Ang desisyon kasi, sinasabi ron na wala nang jurisdiction ang Senate at hindi na sila pwedeng mag-convene. Anong hirap unawain ba nun? Mahirap ba? Mahirap bang intindihin, no? Na nang sinabi ng Korte Suprema, wala silang jurisdiction. Etong 4, si Soto, si Antiveros, si Pangilinan at si Bame, iginigiit pa rin. At yung sinabing immediate executory, hindi raw final. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na binasura na yung kaso eh. Yung proseso kasi ang ipinipilit ni Marcoleta na mali. Which is mali naman talaga yung proseso. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Ngayon, kung void na, bakit nga naman pa kayo magko-convene? No? Pinipilit din ni Risa Ontiveros na mag-convene. Alam niyo kung bakit? Kasi once na sila yung nag-convene as impeachment court, wala nang hindi na sila sasaklawan ng Korte Suprema pagka nag-convene sila as impeachment court. As long na nagde-decide sila as Senate, pwedeng manghimasok pa ang Korte Suprema. Kaya ang gusto ni Risa, mag-convene sila at sila magdesisyon. Hindi nga pwedeng mag-convene, sinabi na nga doon sa desisyon eh. Ba't kayo magko-convene eh? Wala nga sa jurisdiction. Mali ang proseso. Mahirap bang intindihin yun? At itong si Soto, sarcastic pa eh. Para saan daw yung pagsuot ng robe? Para saan daw ba yung convene? Ano daw yun? No? Sarcastic eh. Binapaya tuloy siya kay Alan. Kaya ako believe kay Alan. Dalawa pa lang yun, si Alan at si Marcoleta. Di ba? Gusto niya kasi i-table. So, ibig sabihin, pag-usapan nila sa ibang araw just in case. No? Ito namang si Marcoleta gusto i-dismiss. So, siyempre, bumanat na naman si Alan. Talagang pag si Alan ang bumanat, maganda banat eh. Pina-archive na lang. So, binago ni yung motion niya ni Marcoleta. I-archive na lang kaysa i-dismiss. Kasi wala nga namang i-dismiss. Tama rin naman si Ping Lacson. Ano i-dismiss natin? Wala nga sa jurisdiction natin yung impeachment. O, ba't kayo nag-uusap? Wala naman pala sa jurisdiction nyo. No? At itong 4 talaga, di ko alam anong gustong palabasin nito eh. Gusto nila gawin na ngayon yung impeachment. Meron namang February 6, sinabi naman ng Supreme Court, February 6 na lang kayo mag-refile. Ano pagkakaiba nung ngayon at sa February 6? Hindi nang tanong ni Alan. Ako rin yun din, iniisip ko eh. Ano ba naman, intayin nyo na yung February? Ang daming dapat unahin. Hindi naman makakatulong sa mamamayan yung pagkaka-impeach ni Sara eh. Walang magbabago, hindi bababa ekonomiya, ay ang inflation, hindi tataas ang ekonomiya. Yung agrikultura, laki ng problema. Yung edukasyon. Pag na-impeach ba, lahat yan mababago? Hindi. Walang maitutulong. So, unahin dapat ng mga senador na etong mga kailangan ng taong bayan. Laging ginagamit itong mga dilaw na ito yung taong bayan, pero pang sariling interest nila naman yung nangyayari. No? Bakit gusto nyo ngayong i-impeach si Sara? Hanggat presidente kasi si Marcos, mas makapangyarihan si speaker. Ngayon, kapag na-impeach si Sara, natanggal, sino aakyat? Si Cheese, di ba? Ngayon pa lang, binibira na nila si Cheese. Nililink na nila sa billion-billion di umano na insertion. So, pag natanggal si Sara, isusunod nila si Bongbong. Para mapumasok yung PI nila. Itong mga justices na dyan na nandyan sa Senate, ang tagal nyo naging hurado, abogado, prosecutor, litigator.
Hindi man lang kayo nagkaroon ng konting isip kriminal sa utak nyo. Puro kriminal yung nakakarap nyo, hindi nyo pa rin alam yung galaw ng kriminal. Kapag natanggal si Sarah, isusunod si Bongbong. Ayun si Cheese naka-ready na rin para pababae, no? Sino susunod sa tatlo pag nawala yung tatlo? Si Speaker. Sino nag-pupush nung PI, People Initiative? Si Speaker. Kapag siya naupo, wala na Senate. Natanggalin na Senate pag natuloy ang PI. Ganun ang isip, advance. At yung mga pumirma, ay sigurado may pwesto dyan. May ministro dyan, sigurado. Yung mga bugok hindi nila iniisip yung kinabukasan. Ang iniisip nila yung ngayon. Hindi nila alam magsasuffer dyan yung mga apo na nila. Ay sila, nagpapahinga na, nakalibing na. At least nga naman, nakinabang sila nung buhay sila. Na-enjoy nila yung buhay nila. No? Samantala si Duterte, ang iniisip, yung kabataan, yung kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ayun, pinakulong nyo. Gigil na gigil kayo sa impeachment susundin nyo lang naman yung Korte Suprema kung ano yung utos diba? Para immediately executory, naka-address yun sa inyo. Sinabi rin naman ni Marcoleta pag inintindi mo yung desisyon, kayo yung sinasabihan na i-execute nyo na immediately. Ngayon, pag may motion, din buksan nyo ulit. Hindi pa naman final Ang naging problema lang yung proseso. Hindi dinismiss yung kaso. Iusog nyo sa February, ituloy nyo sa February. Kasi yung 1-year rule bar Diba, mahirap ba intindihin yun? Pangilinan, BAM, Montiveros at Soto, mahirap ba intindihin yun na February 6 na lang gawin? Unahin muna yung dapat, yung mas importante. Hindi naman importante yan, kaya matanggal nyo yun o hindi, wala namang mangyayari. Sino makikinabang? Kala nyo kayo, hindi Kayong apat ang unang tatanggalin pagka natuloy yung PI. Kayo unang aalis. Imbis na ang Senate, pagtibayin nyo, kinukontra nyo, ganun din ang mga retired justices. Kayo'y galing ng Korte Suprema. Dapat nakadepende kayo sa Korte Suprema. Hindi, nasa Congress ang ang pananaw nyo, ang puso nyo, nasa Congress. Dapat nasa Korte Suprema. Desisyon nyo ng kapwa nyo hurado. Diba? Hindi kayo Congress, hindi kayo legislative. Kayo interpreter ng batas. Hindi ko sinasabing magkaroon ng panig-panig dito. Equal naman yan Doon kayo sa tama. Doon kayo kung saan kayo yung expertise nyo. Kagaya niya, binabantaan ni Martin ng Korte Suprema, ni Laila de Lima, i-impeach nila. Tinatakot nila na pwede silang i-impeach. Gano'n na ba ngayon? Kailangan ang power nasa Congress. Napaka-powerful ng Congress ngayon sa tingin ko. Kaya nilang maglagay ng budget, kaya nilang magpatanggal ng tao, kaya nilang magpakulong ng tao. Kaya nilang hanapan ng... Isama mo na rin yung DOJ. Sa lahat naman ng DOJ, ng Department of Justice Secretary, itong DOJ natin, SOJ natin wala pang affidavit, nagsasalita na Siya na humuhusga prosecutor siya hinuhusgahan niya na agad Naalala ko talaga yung nabasa ko sa Bible, sa Kawikaan yata yun. Sabi doon, ito patungkol to sa mga senador natin, yung 4 na senador. Ang sabi doon sa kasulatan, huwag nyo sagutin ang mangmang nang ayon sa kanilang kamangmangan. Sagutin nyo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. So, kung iintindihin mo, conflict yung sinabi. Pero parehas niya sinabi yun. So, anong pagkakaiba nun? No? Ang unang salita, sagutin mo yung mangmang nang ayon sa kanyang kamangmangan. So, pag sinagot mo siya ng ayon sa kanyang kamangmangan, para ka na ring mangmang. Sinasabi rin sa kasulatan. Pero yung sumunod na talata, sagutin mo ang mangmang ayon, walang nang.
ayon sa kanyang kamangmangan, lalabas na ikaw ay isang pantas. Ibig sabihin na mas makikita, malalabas yung katalinuhan mo kapag sinagot mo ang isang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Pero kapag sinagot mo siya ng ayon sa kanyang kamangmangan, pares kayo mangmang. Kaya itong Senate kahapon, 4 na oras para sa 4 na mangmang. Ay lamang po, maraming salamat.